Magandang umaga po. Ngayon po ay marami tayong maririnig na oronan. Makikipag-oron po tayo. Ano po? Mga best friends ng 101.7 Spirit FM. Talagang maririnig natin ang mga maraming kapukit na hindi pa narinig sa atin kasaysayan. Kaya pakinggan po natin, bisita po natin si Ricky Quezon Abansenia, ang apo po ni Manuel Luis Quezon. Magandang umaga sa iyo, best friend. Nagkita na naman kata. Okay, salamat na at pinagbibigyan mo ang aming mga request sa iyo na maging guest namin dito sa Kalinangang Aurora. Alam mo, sa totoo, pinag-iisipan ko maigi kung gagawa tayo itong second portion at mga sumusunod. Gawa ng, ayaw ko naman lumabas sa parang nagbubuhat ako ng sariling bangko namin. Gawa ng ayaw ng lola niyan eh. Alam mo nung pagkakatapos ng gera, nung mamatay ang asawa niya sa Amerika at umuwi yan, pina-appoint siya ng mga tao na siya daw maging mamuno maging chairman ng komite na gagawa ng Quezon Memorial Circle. Malaking ano yun, di ba? Kayo po, Mrs. Quezon, madali po mangalap ng salapi pag kayo ang tinanggihan niya. Tapos sinabihan pati mga anak, nanay ko, tsaka sa baby ko si Chunono, sabi, hindi ko tatanggapin yan at saka maigi pati kayo. Pagka may kinalaman sa pagpapalawak ng papel o pagpupugay o pagkilala sa inyong ama, ay wag na tayo sumali dyan at para tayo nagbubuhat ng sariling ating bangko. Kaya maigi, mga iba na lang magsasabi niyan tungkol sa atin, tungkol sa kanya. Iniisip ko kayo kung nilalabag ko dito sa ginagawa ko ito yung hindi naman yung habili ng lolang iyon. Nga lang, dumating ang panahon na ako nga itong mahilig magpapa-interview lagi at nagkaharap lagi pag ako kahit sinong grupo, inimbita ako. Haharapin ko dahil tinanong nga ako ng nanay ko minsan yan. Bakit magkahilig-hilig mo diyang magkaharap? Lalo pagka minsan, mga kadiring mga politiko nag-iimbita sa iyo, gagamitin lang ang pangalan ng Quezon, tutungtungan lang. Nang pupunta ka. Ba't po kanyang, ang sabi ko, Nay, pag hindi ko ginawa ito, darating ang panahon, baka mismong buhay pa kayo, baka ako'y buhay pa, di na tayo kilala. Tama ka. Tama ka. Kaya sa ganung espiritu ko ginagawa ito, best friend, ha? Halika, Wala kaming binibenta rito, wala kaming binibenta rito, ha? hindi naman ito, kumbaga ay pagpapalutang ng sarili ninyo, hindi. Pinakikita lang natin sa mga bata ngayon kung ano ba talaga yung si Quezon at ano yung mga nagawa niya. Lalo na yung mga wala sa libro, pag ikaw ang nagkwento, ay maraming wala pa sa libro. Dahil inang nakita mo sa iyong, narinig pala din sa iyong mga nanay at saka din sa mga ibang tao. Huwag ka naman makuha na parang nagbubuhat ka ng sariling bangko, hindi. Lalo na ngayon, ang mga bata hindi na aware sa mga nangyari sa Philippine history. Lalo na sa panahon ni Quezon. O kaya ikaw ay wag kang maano. Ngayon ay buwan ng Agosto at naaalala natin buwan ngayon ng kasaysayan. Buwan din ngayon ng birthday ni Quezon sa August 19, di ba? Kaya ka namin iniimbita rito dahil itong natin, parang 1 month natin, pagpupugay na dapat ibigay natin kung ano ba talaga yung nagawa ni Quezon. Tapos, ngayon din ay buuan ng wika, di ba ga? At si Quezon din ang nagbigay ng isang pag-uutos through an executive order, di ba ga? Tama. Kaya, kumbaga, dapat lang siyang alalahanin, huwag ka ako maano. Paglilinaw ko lang yun. Baka magalit ang lola doon sa hinabili na. Hindi naman. Okay. So ngayon, ang aking inaano lamang, dahil kalilipas din lang nung Siege of Baler, So, para sa iyo, tama na maging kaibigan natin yung mga Espanyol. Alam mo, naroon ako, consultant ako sa opisina ni Senador Angara, yung matandang Angara, si Sergia. Sabi sa akin, Ricky, gagawa tayo ng batas. Sabi na, mantakin mo kanya. 50 years na tayo sinakop ng Amerika, merong Phil-American Friendship Day. Samantalang 400 years tayo sa ilalim ng Kastila, wala tayong Friendship Day. Oo nga naman. Sabi ko, nga naman po, O kanya, gagawa tayo ng batas. Ang pagbabasihan natin, yung nangyari dito sa simbahan ng Baler, yung Siege of Baler. Baka ako, tutol po ako dyan, Senador. O ba't ka tutol?
gawa nang naghirap po ang pamilya Quezon dyan. Diyan sa nangyari dyan. At mismo ang bayan po ng Baler naghirap dyan. Alam mo bang nung sa pagkukulong ng mga Kastila dyan, habang lumalapit yung mga katipunero at mga rebelde, 4 na beses sila sinunog ang bayan ng Baler para mataboy ng mataboy ay. Ama. Kasi ang hirap na dilaanan ng mga samantalang yun lamang aking nagkawatak-watak ang pamilya dyan, mga Molina ha. Oo. Gawa nung yung half-brother ni Quezon, Si Chedorico. Federico Molina Sr., yun ay kasama ng mga katipunero. Oo. Kasakay daw ng mulang puti yan dito. Kabayong puti. At makikita sa isa sa mga litrato, dito sa bahay na ito eh. Meron kanyo na maliit. Kanyo niya yun. At ang kanyonero niya ay si Ranillo daw. Nakita ko sa picture yun. Oo, yung matandang, yung Ranillo taga San Luis. Yun ang kanyonero niya. Ang makatawa nun, maliit lang yung kanyon eh. Then nalusot din natagos doon sa pinto na simbahan yung, yung mga bala nila. Bumabag. Sabi ni Senador Angara, alam mo Ricky, maganda yon dahil nga naman nagpakita ng kagandahan loob ang Pilipino ron. Diba? Pagkatapos sila pahirapan, pagkatapos magkulong doon. Natapos naman na ang gera. Talagang tapos naman na ang gera. Hindi nila alam. Ayaw nila Isang maniwala. taon, diba? Ayaw nila maniwala. Nagpakita ng kagandahan loob si Aguinaldo na sila ay Consider them wag as saktan, friends. wag ikulong, natratuhin para mga kaibigan. Kaya sabi ko pwede na rin. Magandang pagbasihan yan ng Philippine-Spanish Friendship Day. Pero, yun na nga, wag natin kalimutan yung kasaysayan. Alam mo ba nangyari dyan? Di si Lucio Quezon, yung stepson niya, si Chudorico, laro sa kabila, sa Katipunan. Si Lucio Quezon, yung ama ni Quezon, school teacher ng mga Kastila yan eh. At saka tao talaga ng mga Kastila. Nagpuntang pantabangan siya, kasama yung kapatid ni Quezon na si Pedro Quezon. At bibili ng supplies para sa mga sundalong nakakulong. Pabalik, nadatnan sila ng mga tao ni Novicio nung hepe ng Katipunan dito. Si Chedorico na bisyo. Oo. At ang sabi ay, uli kayo, ano yan, para sa ano yan dala ninyo? Wala, paliwanag ni Lucio kayo sa magtatayo na daw ng tinda. Sa madaling sabi, binihag sila. Doon sa, ano ba yung Malupa? Yan Sa kanili. Lampas ng kanili. Dito lang yan bago tumawid sa Memoria. Malupa. Yung Malupa. ilog. Oo, sa may ilog. Sa may ilog na Maria Malupa. Aurora na yun. Maria, sa Maria. Dati talagang kagubatan pa yan, dyan sila nahuli. Tapos, sige, nakabihag sila. Nagpapunta ng, basta pinadating ni Novicio, hinusgahan na yung mga yan, na sila yung traidor. Patayin. Sa madaling sabi, nung gabing yun, nagmamakaawa daw yung kapatid na buo ni Quezon, si Pedro Quezon. Dahil yung isa raw sa mga katipunerong nakahuli sa kanila, kamag-anak. Dahil malaman kung Valenzuela, kung anong kamag-anak. Nagmamakaawa. Patawarin na po ninyo ako, tayo magkamag-anak naman. Ang revolutionaryo noon, si Norberto Valenzuela. Opo. Di sabi, patawarin na po ninyo ako. At ako naman ay sinamahan ko lang yung aking ama. Totoo naman, bagatilyo lang siya, baka 14 anyos lang. Wala po ako kinalaman kung ano po yung pakay. Sinamahan ko lang po yung aking ama tumawid ng mundo. Wala po ako magagawa, yun ang utos ng Novicio. Di sa madaling sabi, sa sunod na araw, pinatay nga si Lucio Quezon at si Pedro Quezon ng Katipunero. Yun pinagtataka namin yan dahil ang mga Katipunero, ang babait nga may code of honor yung mga yan revolutionaryo na sila noon, nung panahon na yun, yung Katipuneros ay yun lang yung mga tao ni Andres Bonifacio. Yung panahon na ni... Hindi, mga revolutionaryo na sila. Kumbaga sila na pakat ng, sila na ang pinaka-army natin. Nagtataka nga kung paano. Siyempre nung malaman ni Quezon yun, ang sama ng loob niya, pag uwi niya rito, malaman-laman niya na hindi yung bangka niya iniwan na lang doon. Hindi. Na hindi inuwi rito. So, kumbaga pinakain na lang sa mga
mababangis na hayop, Ganun. naagdas na lahat doon. No, iniwan na lahat doon. Ang nadatna na lang ni Quezon dito, ay yung ano, kasi yung ama niya, laging pinapawisan daw yun. Lagi may panyo rito nakatali rito, parang neckerchief. Kaya pati siya, kaisa-isang picture niya, ganun eh. By extrusion, may panyo. Yung daw panyong yun, pulang-pula sa dugo. At may butas dito sa gilid. Oh, grabe. Ganyan kung paano patayin ng mga usada, baga? O mga baboy damo, usada dito, Grabe, titirahin dito sa oo. ugat dito, di ba? Yun na lang daw ang nakita niya. Sama talaga ng loob niya. Tapos sabi niya, balik niya kanya yung ama ko. Maintindihan ko pa. Sapagkat talaga naman tao ng mga Kastila yun ay. Oo. Sa madaling sabi, yung mga kawal na Pilipino, inakala nila na yun talaga ang kanilang kailangang kampanan sa paniniwala nila. Yun namang ama niya, ginagampanan yung kung ano yung sa paniniwala niya tama. Tama rin. Oo. Di, sabi ni Quezon, pwede ko pang tanggapin yun. Magugutom. Pero bakit nila dinama yung aking kapatid na binatilyo? Ah, Walang kinalaman si oo. Heting, ang ano Pedro. nun. Yung Pedro. Pedro, ang palayaw nun ay Heting. Kaya hanggang ngayon may makikita ka mga Pedro rito, Heting ang tawag. Oo, oo, oo. Yung si General Alcantara, o Heting ang tawag Oo, dun. Tama ka. Pero ang masabi ko lang, best friend, siguro tama rin nalagyan yun ng kuhan, ng marker. Doon pala namatay. Another tourist attraction. Oo. Malopa pala. Nalaman ko lang yun dahil nga kinasuhan ni Quezon niya nung piskal siya. Oo. Umabot sa Korte Suprema yan, natalo siya. Dahil kinikilala nung panahon na yun na ang mga kawalang may in control talaga. Kumbaga yun ay official na ano. Pero bakit? Yung pala yung naniniwala ang Amerikano na ganoon dahil digmaan. Bakit si Todorico Novicio inidala nila sa Muntinlupa? Eh iba yung sinubisyo talagang At ano yun. kriminal ang kaso. Iba yung sinubisyo, malupit na tao talaga yun. Medyo may lumalapas, may kalupitan yun. Na, yun na parang medyo may ganun. Magtakip mo yung mga Amerika, yung Yorktown, yung mga, di ba? Pasasakit mo yung mga Amerikano, yung mga Kastila. Naglanding dyan yung Yorktown. Nahuli niya yung iba, ilang Amerikano, binaon niya hanggang sa leg eh. Pati si Kuan, si anong pangalan? Oh, ibig sabihin, nung mga unang panahon, hindi ganun ang gera. Kita mo nga yung ginawa ni Aguinaldo rito. Oh, pinagpugayan pa yung mga Kastila, di ba? Sapagkat pinagtanggol ninyo ang inyong watawat. Kinikilala namin yan. Na bilang mga katunggali, kayo ay mga honorableng katunggali. Oh. Pero yung sinubisyo, medyo ano yun, malupit daw talaga yun. Talaga, oo. Ayon nga doon sa sinulat ni Matthew Westphal. Oh. Si Matthew Westphal, talagang isinalaysay niya kung paano magalit pati yun si Todorico Novicio. Kaya yun ang hindi na malalaman ng maraming tao na. Pero siya rin naman, ginagawa niya ito para rin sa bayan. Kaya nga. Oo. Pero meron mga rules of engagement eh. Oo, kaya nga. Conduct of war. Oo, tama. Yung mga ibabaon mo sa buhangin, hindi kasali yun. Yun eh, ano yun, parang crime against humanity na yun. Kaya pala siya inabilang doon sa ano, no? Oo. Sa, Tsaka yung gano'n, yung Penitentiary. antakay mo, papapatay mo, okay, sige, pati yung anak, mabinatilyo. Ang malungkot mo nun, alam mo ba yung kwentong kung bakit ito si Quezon ay hindi lumaban sa Kastila? Alam mo ba yung kung bakit? Dahil nung bata yan, may pinsan yan, nakagandahan. Yung tinyente rito ng Guardia Civil, si Cabo Enriquez. Yun talagang walang hiyang ano yun. Guardia Civil yun. Maraming mga hinahalay na kababayan dito. Minsan daw, pinag-iinteresan yung pinsan ni Quezon na yun. Naroon sa libro niya oo. Pinag-iinteresan ng gano'n. Nagsumbong kay Lolo. Ay, ang ganda raw nun ay. Oo, Napakaganda. kagandahan. Paro biro yan. Oo, nagsumbong sa Lolo. Ang ginawa ng Lolo, gumawa ng sulat dun sa kapo. Dun sa kitinyente. Tagpuin mo ako, ako nagpapanggap sa yung babae. Tagpuin mo ako sa ganito, sa ilalim ng itong puno, sa ganitong gabi. Talaga naman, uso na pala ang ganun nun. Ano. Dating naman yung ganado yung Si tinyente. Corporal P.U. Enriquez. Oo, ganado. Pagdating doon, si Quezon lang na doon, pinambalos siya sa ulo.
Yun na nga. Dos por dos o kung anong malaking kahoy. Pagbagsak nung Enriquez, baka, patay. Kala niya patay. Ang takot niya, nanakbo. Oo, nagtago nga siya. Nagtago. Ang tinakbuhan pa, ito na, dugtong-dugtong ko na lang ang kwento eh. Ang pinagtaguhan pala niya, yung mga ilungot, Ah, yung mga katutubo ron, kaya malapit siya rin sa mga yun eh. oo. Pinagtaguhan niya doon, di siya mahanap talaga. Ang nakahanap na lang sa kanya, matapos ang 3 o 4 na araw, ang ama niya. Dahil kilala rin ng ama niya yung mga chieftain doon. O di pinuntahan niya, sabi, anak, hindi mo napatay, buhay. Nawalan lang ng malay. Sa madaling sabi, maareglo natin ito. Oo. Ito paano po? Bumalik ka sa kasama ko, luluhod ka at magmamalo ka sa kura paro ko, sa pare, Oo. at hihingi ka tawad. At susumpa ka naman Hindi na gagawin uli. sa bandila ng Ah, Espanya ah. na kahit minsan ay hindi ka lalaban sa bayan ng Espanya. Kaya, yun, alam mo hindi nalalaman ng mara ito. Oo. Gawa ng... walang nalaman hindi, din. dahil nung una pa lang, pagka kaya revolusyonaryo, kailangan lumaba ka sa Kastila. Oo. Di ba? Yun ang tunay. Oo, yung mga lolo Oo, ko. eh, di ba, siyempre, nung mga- politiko siya, medyo hindi niya pinagsasabihan. Mga revolusyonaryo din yung mga lolo ko. Oo, hindi niya masyado pinagsasabihan na Oo. dito lang nalalaman lang namin yan. Kasi nga, makikita mo, yung pasok niya sa maging revolusyonaryo siya, nung talaga siya, doon kay Mascardo at kay General sino pa yung- Malbar, Malbar. digbaan na lang Amerikano yun. Phil-American War na yun. Oo, ang Phil-American. Hindi na minsan siya sumapi sa Philippine-Spanish War. Nagkaroon na ng ano na. Oo, gawa nga ng Treaty of Paris. kinilala niya yung Sinumpaan niya. sinupaan niya Oo. at tinupad niya. Talagang si Quezon, may kwan talaga. May... Hindi, pagkatapos naman nun Pagtutupad. nung ano na siya, mag-aaral na siya sa kolehiyo. Yun din pare yun na sabi sa ama niya, dali mo sa San Juan de Letran yan. Ang dinala sa ron, di ba? Sa Intramuros. Tapos, ang areglo pa niya nun, ano lang siya nun? Interno. Interno ay para kang border. Pero, kailangan magtrabaho. Kasi siya ang naglilinis ng mga banyo, ng dormitoryo, nagseserve siya ng pagkain, nagseserve siya ng misa ng mga pare. Ako, ang bait pala ni Quezon. Ano, pagka banyo ang nililinis, pati kubeta yun. Ano pa, wala siyang pera eh. Mm. Mga tiga-balan lang siya naman, wala naman silang pera. O, ang mayayaman kasabayan niya, si Osmeña, yung mayayaman na ichik na Pero Cebu yun. alam mo, sabi nung tatay ko, sabi raw ng lolo niya, may mga ano raw, may mga gusi raw ng ginto. Yan, sila Quezon. Ano. Wala. Yan daw sa bahay ninyo sa semento, sabi ng tatay. Tapos na presidente na siya noon. Oo nga pala, hindi pa yung katagal-tagalan. Nung bata siya, ano ba naman? Bagay, alam mo dito, naman dito sa Balerong ng panahon, wala naman talagang mayaman na mayaman. At talaga, wala. Walang mahirap na mahirap. Pantay-pantay lang tayo. Dapat may middle class na malawa. Oo, mayroon tayong bahay sa bayan. May bahay dito, kaibigan. may kaunting bukid. May Yung liugan. bukid, ikaw din nagtatrabaho to. Wala ka namang ibang inuutosan ng buwan doon. Oo, kaya pantay-pantay lang dito. Oo, nga lang, medyo nakaaangat ng bahagya talaga yung si mga Quezon. Gawa nung ang nanay niya si Maria Dolores Molina at yung nga si Lucio Quezon. Ang talagang maestro de niño, ang maestra de niñas, yung teacher ng mga babae, ng mga anak ng Kastila, si Maria Dolores Molina, nanay niya. Si Lucio Quezon naman, maestro de niños, yung mga teacher ng mga lalaki. Kaya yung bahay nila dati, maliit yung replica yan. Malaking-malaki dati yan. Gawa ng yun na rin yung eskwelahan eh. So, meron silang sahod. Alin sa may replika sa parke, maliit. Oo. Maliit, malaki dati yan. Gawa ng yun na rin yung eskwelahan eh. Oo. Bahay nila, eskwelahan na rin. Ngayon, may nahanap nga kami dyan eh. Sahod nila. Magkano? Parang piso ata. Piso isang buwan. Yung Malaki piso, na yun. Yung piso naman, di mo magastos yun at sa Oo, pera lang ang bili. tag-isa set, tag-piso sila. Tapos meron sila nga, nagre-requisition sila minsan, isang globe, yung, di ba, yung bilog, globo, saka tisa, o dicho. O nagre-requisition sila sa Manila. Nagtuturo talaga. Ano?
Kaya medyo nakaangat sila ng kaunti. Pero dahil may sweldo. Dito naman, wala may sweldo dati ay. Kaya pala rito, best friend, ang mga matatanda, ang galing sa geography. Oo. Gawa pala noon siguro. Kaya naman nung ano yan, kaya di ba 10 years old ang agwat nila ng Aurora at siya. Magpisang buo yan ay. Oo. Magkapatid ang ina nila. 10 years ang agwat nila. Pero bata pa sila, medyo malapit na yan. Gawa ng, malapit lang naman ang bahay, di ba? Oo. Doon naka-standby ang lola, bata pa si lola. Doon naka-standby. At tinuturuan ng Kastila nung tiyo at tiya niya. At tawag naman niya kay Quezon ng mga bata pa siya ay si Kang Manuel. Si Kakang Manuel. Pero ang taga-Baler, kaya pala magaling mag-Kastila, ano, siguro doon mismo tinuturuan. Oo. Yung mga lola ko, yung Spanish din ang kuna eh. Sabi na hahanapin yung bunot, yung pang-schools. Nasaan? Sobre de mesa, sabi ng lola ko. Ibig sabihin, under. Oo. So, kaya ang dami kong alam sa Spanish eh, dahil lang ako nahirapan. Marami rin ito salita din pagka Kastila pa. Oo, marami rito. Kaya pala ang mga taga-Baler. Ay, teka muna. Yung simbahan ng Baler, may mga lapide ito, best friend. Oh, parang naiyan pa kaya ngayon? Parang Nariyan yung dalawa. Nariyan na, oo. Nariyan, tatlo yung ano dyan eh. Isa na raw yung mga lilibing doon, sabi ng mga tao. Yun ang hindi ko alam eh. Yung isa nakasulat, Maria Dolores Molina, Yun yung sa ano mo. nanay ni Quezon. Oo, nanay niya. Lola. Lola ko. Parehong lola ko yun. Yung isa, Zenaida Oo. Molina. Oo, sila Ceci galing Aragon. doon. Oo, galing si Ceci doon. Yun, ang kapatid nung Maria Dolores, yun ang ano, nanay naman ni Mrs. Quezon, ang lola. Yung magkapatid ang naroon. Bakit kaya doon nilibig? Hindi ba noong unang panahon yung mga prominenteng pamilya doon sa Sa doon sa harap ng altar na kalibing yan eh. Dati nga nandun sa saig yan eh. Palagay ko yung mga buto naroon pa sa ilalim yan eh. Dahil dati, yung talaga nililibing yung mga medyo prominenteng pamilya, di ba ka? Sa harap ng, sa kagagawa nung Pero may simbahan, isip pang nailipat nilibing na doon rin. eh. Ang pangalan, Luisito. Sino kaya yun? Ayun na nga pinagtatakahan namin. Gawa lang yung nakasulat lang doon eh, Luisito. Luisito. Wala namang apelyido. Kaya nga. Wala din namang date of birth. Kung isa lang ang petsa ron, 1906. Di ba alam kung pinanganak ba noon o namatay O, ba noon? namatay. Kaya nga, Oo. eh. Marami nagtatanong sa akin eh, na matatanda. Ay, teka po ako, kahit ako, di ko pa nabasa yun. O, adi ngayon, nalulawan na sila. Dahil ikaw ang nagsalita. Eh, di namin nga alam talaga. Yun ang pinag-aanuhan namin. Baka may nanganak doon sa loob. Eh, may nagsasabi nga, di si Lolo Luis, di ba? Manuel Oo, Luis. oo, Eh, baka daw anak niya. Sa kung kanino. Kaya dahil Luisito ang pangalan. Oo. Ay, mahirap naman natin hula-hulaan. Yun, tayo naman ay wala sa literature. Isa na lang ang ating... History Oo. itong ating pinag-uusapan. Pagkatapos, basta nung ipagtanong namin sa matatanda yung buhay pa, yung matatanda, Oo. isa lang ang laging pauli-ulit. Para bang ayaw nila sagutin eh. Oo, ayaw nga nila. Ganun naman. Parang, basta, ay ano ang alala niyo po dyan? Basta si Luisito, ano po ba yan? Si Luisito, nanganak pa. Kumbaga, ano ba yan? Basta ang sagot nila, yan si Luisito, ganito yan. Oo. O ano, basta ganyan kalaki. Ibig sabihin, Maliit pa ka, anak. hindi pala baby namatay. Hindi, kumbaga, hindi stillborn. Oo. Hindi baby namatay. Medyo lumaki na rin. Medyo naging maliit na bata na rin. So, yun na lang ang alam namin dyan. Ano ba si Luisito? Si Luisito, ganyan yan. Pero best friend, may mga nagsasabing author na during the siege of Balian, si Doña Aurora raw, nasa loob pala nung kuwan, nung ang tawag, simbahan. Totoo kaya yun? Totoo. Eh, ba't na yun siya? Eh, kalaban ang mga Pilipino. Kaya nga sila sabi ko nagkaipit-ipit ang pamilya dyan eh. Gawa ng, ito nga si Teodorico Molina Sr., mabangis na Oo. sumapi doon sa mga rebelde, mga Pilipino. Oo. Pero ang lahi ng Molina, alam naman ninyo, ay yung ina, yung ama, nung ina ni Quezon, yung lolo niya, ay si Fray Father Jose Urbina De de Esperagosa. Yung parish priest. Oo. Nang inalakan, magkapatid na, Brigida Molina at Ines Molina.
magkapatid. Doon sa Brihida, naroon ang mga lahi ng mga Kirihero, Oo. mga lahat dito. Valenzuela, lahat. Doon sa kabila, kay Ines, doon ang mga Carrasco. Oo. Sa madaling sabi, kaya magulo eh. Muli na lahat eh. Dapat Urbina kami eh. Oo. Dapat siya si Quezon, ang middle name niyan, hindi Molina, kundi Urbina. Ay, di nga, inaano, di ba? Eh paano naman? Hindi naman pwede kargahin yung pangalan ng pare. Hindi naman pwede mag-anak yung pari at baka maalis. Oh, hindi pwedeng mag-anak, hindi pwedeng aminin. Oo, kaya Hindi, hindi niya pwede ibigay yung pangalan Hindi niya. pwede niyang kunin. Oo. Sa madaling sabi, nung dumating itong mag-Siege of Baler na nagtago ng mga Kastilaro, yung ama nila, Lola Nene, ni Lola Aurora, na si Pedro Aragon, kinulong dahil pinagsususpetsa ang kakampi ng nakasama raw doon sa Revolusyonaryo. pagpupulit ng Sedula. sedula dyan sa Dikalayungan. Oo. Revolusyonaryo daw. At kinulong. Eh di naiwan dito yung si Zenaida Oo. at yung mga tatlong babaeng anak. Oh, edi natakot ngayon yung mga pare, baka gahasain ni ito ng mga ng mga rebelde Dahil ito'y anak, apo ng pare ito eh. Oo. Eh baka pag initan, sabi, baka pag initan ito mga apo ng pare. Eh pinasok sa simbahan sila, kasama sila sa loob ng simbahan. Kaya pala, 9 years old pa lang si ano na eh. si Parang Lola. mga 6 lang o 7 o baka 9. Oo. Batang bata siya na 9 nga daw, sabi sa aklat. 9 ano. Oo. Ngayon, ang alam ko talaga kwento ng mami dyan, na takot daw siya. Mantakin mo, maliit na bata ka, nakakulong ka ron. Di ba? Pero si- Madilim na madilim. Oo. Pagkatapos, narinig mo yung mga bala ng kanyon tumatama doon sa mga pintuan niya. Putukan daw ng putukan. Alam putukan kaya ng ng mga putukan. revolusyonaryo na may yun yung mga anak niya? Si Pedro Aragon, ang ama nila, di ba ga? Pero pa magagawa mo, nadamay. Kumbaga, wala na eh. Yan ang nga malupit sa gera eh. Alam ka namang tigilin nila yun. Pero si Pedro Aragon, napakulong sa Intramuros, di ba ga? Sa Port Santiago. Mm-mm. Kaya nga ito yung kwento niyan. Naipit sila, di ba? Pasok naman. Kumbaga yung ama, katipudero na, kasama raw sa revolusyon, doon sa pupunita sa sedula. Yung naman mga asawa at saka mga anak, kinupkup ng mga pare. Mga bari, kaya nga. O di naroon sila sa loob. Ang kwento ng nanay ko dyan, yung trauma ng lola dyan, na nung nagpuputok-putukan daw na malakas, sa takot na nanginginig yung baba niya. October 4 yung kaunahan eh. Nanginginig yung baba niya, buong katawan. Na-dislodge daw yung panga. Ah, Tinulak na ganun nung, para bumalik yung kanyang panga. At pagkatapos nun, hanggang tumanda, grabe pala pag may marinig na puto kang malakas yun, Very traumatic sa kanya. natotrauma siya. Hindi maganda sa kanya yung mga Grabe. malalakas na paputo. Grabe pala ang epekto sa kanila yun Well, pagkatapos, umuwi naman yung Pedro Aragon. Pinakawala na ng mga Kastila. Siya naman ang inutusan na makipag-usap doon. Napasukuin na yung mga Kastila. Naroon sa libro ni Cerezo yan eh. Oo, dahil tapos na yung gera talaga. Oo, hindi rin naniwala sa Hindi kanya. na naniwala si Martin. Napakasalimuot ng kwento ko yun. Pero sa totoo nga, naghirap ang bayan ng Baler. No? Mga pamilya nagkawatak-watak. Oo. Ilang taon tayo kawawa, no? Pahirap pa ng pagkain, sinusunog tayo. Pero, ayun na tayo ngayon. Maganda naman kilalanin din natin yan na pagkakaibigan natin. Oo. So, naanuhan po tayo, nalinawan sa mga issue na wala sa aklat na ilan natin mga narinig. Okay. Hello po, mga best friends. Patuloy tayong makinig po sa Kalinangang Aurora sa 101.7 Spirit FM. Ngayon po ay nakasama po natin si Mr. Ricky Abansenya po, ang apo po ni Quezon. Kaya marami po tayong malalaman tungkol sa kasaysayan na hindi laman ng aklat. At marami siyang karanasan. Siyempre, lolo niya iyon, kinuwento ng nanay niya, at saka yung nakita niya sa pamilya kung paano ang pamamalakad po ni Manuel Luis Quezon.